Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. Ilan sa mga tagpo sa talambuhay ng mga sahaba. Inshallah. So sa pangalawang bahagi ng talambuhay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yung huling natalakay natin, yung nagsyahada yung nanay ni Abu Hurairah. Alhamdulillah. At pagkatapos nito, fa'udtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki min al-farhi kama baqitu qabla sa'atin min al-huzni. So bumalik daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umiiyak din. Katulad ako paano siyang umiiyak kanina. So kanina umiyak siya, di ba? Nagsumbong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga hindi maganda yung sinabi ng nanay niya. Pero yung bumalik siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umiiyak pa rin siya. Pero umiiyak siya dahil sa kasiyahan. O natutuwa siya, masayang-masaya siya, nagmuslim yung kanyang nanay. Wa qultu abshir ya Rasulullah. So sabi niya abshir, good news, kumbaga. Good news o sugo ni Allah. Faqad istajaba Allahu da'wataka wa hada umma Abi Hurairah ila al-Islam. Sabi niya Abu Hurairah, tinugon na ni Allah ang iyong dua at ginabayan ni Allah ang nanay ni Abu Hurairah patungo sa Islam. Sabi binalita na ni Abu Hurairah yung pagmumuslim ng nanay niya. Wa qad habba Abu Hurairah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alihi hubban khalata lahmahu wa damahu. So, si Abu Hurairah, binamahal daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sobrang pagmamahal na kumbaga ano ito idiom ito ng mga Arabo. Pagmamahal na humahalo na sa kanyang dugo at laman. Kumbaga sukdulan na pagmamahal. Kumbaga parte na ng katawan niya, yung dumadaloy na sa katawan niya yung pagmamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yashba'u minan nadri ilayhi. Si Abu Hurairah, hindi raw siya nagsasawa na tumingin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lagi siya nakatingin daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung ano pala, yung kahapon khutbah, yung sa ano. Makita niyo din yan sa ano sa maba kasing ibang libro ng sira, yung mga fadail ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon sa app, yung ano, yung hadith na app, yung ginagamit natin. Meron doon isang ano Shama'il Muhammadiyah ni Imam At-Tirmidhi. Magandang mabasa niya kasi yun nandun puro katangian ni ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan itong SM na nakalagay kulay dilaw, SM. Puro hadith yan tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga personal niyang katangian. So yan, magandang mabasa niyo. Ilang hadith lang ito 56 na hadith. Parang ano siya parang 40 hadith ni Imam An-Nawawi. Piling hadith lang to tungkol sa mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayun, tungkol sa kanyang buhok, yung puti niyang buhok, yung pagkukulay niya ng buhok, yung kuhol, yung pinapahid sa mata na parang eyeliner, pero gamot yun. Pananamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano siya mabuhay, yung medyas niya na leather, sapatos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singsing ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan, andyan. Doon sa hadith na app, yung yung binanggit ko yung nakaraan yan. Ganda po, nagkaroon ng ganda kasi na-organize na, no? Na-organize na, alhamdulillah. Ito dahil noon na ko. Dati bibili pa kami libro. Ito nga marami pa nga naiwan na libro sa Cavite. Ito, hindi pa nga kompleto to Yan, sa Sahih Bukhari. Tagal ko na nabili ito. Matanda pa sa kambal to 2005 ko ito nabili. Tapos ang mahal na nito ngayon. 10,000 yata. Isang set. Sa ganun. Dati sa Darussalam, yung Darussalam bookstore mismo, sa Saudi, may discount ako 30%. Kasi sa Islamic Center ako Kaya ginawa ko noon, buwibili ako, pinapadala ko dito sa Pilipinas, binibenta ko. Si Mrs. nagbebenta kasi nandito siya Binibenta namin installment.
Kung ano yung presyo niya sa Darussalam, yun pa rin yung presyo namin. Kasi may kita pa rin ako eh. Sa sa 30% ko na discount. Tapos, isi-shipping sabay-sabay naman. Ini-air cargo ko yun para mabilis. 1 linggo lang. Ngayon may app na eh. Pero iba pa rin yung pakiramdam ng pansin nyo. Yung magbubuklot ng libro. Diba? Iba pa rin ang pakiramdam. Nagbubuklot yan ng libro. Sa academic parang mas gusto ko pa rin yung may libro. Iba-iba yung iba pa rin pakiramdam ng nakakahilo to. Oo. Kaya ito, nagustuhan ko rin ito itong Kindle. Ayan. Kasi ito, wala siyang radiation. Wala nga signal to Wi-Fi lang ito Tapos ang tagal malobat. Parang papel talaga siya, yung yung itsura niya. Ganyan lang. Sige si Abu Huraira, dun sa kanya, naalala ko yung kasi ito, nabanggit na si Abu Huraira, yung pakikitungo niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi mga yung mga sahaba, yung katulad yung kahapon, yung nabanggit doon sa khutbah, paano minamahal ng mga sahaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Special yun na yung sa kanyang yung dura o laway ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapahid nila sa mukha nila o sa katawan nila. Sa kanya lang yun, hindi yun applicable sa iba. Pero yung tubig na yung pinangudo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gagamitin ng iba. Syempre mubarak yun, may mabiyaya. Pero yung applicable lang yun nung buhay pa siya. Ngayon halimbawa merong magbebenta sa iyo, ito bote ng tubig. Pinagbuduhan to ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang ganun. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa yung mga sabihin nila ito espada ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit, buhok. Wala nang natira Tsaka pangalawa, yung mga sahaba, kung merong pagsasabatas na pangalagaan natin yung mga damit niya at kumuha tayo ng baraka mula rito, dapat ginawa niya ng mga sahaba. Di ba nung namatay siya, tinago nila, nilagay nila sa museum yung mga gamit niya, pero hindi, inayaan lang nila kung saan mapunta at masira. Ibig sabihin, walang pagsasabatas doon. Yun kaya importante doon sa fiqhul muyassar yung nababanggit palagi, yung mashru'iyah. Ano ba ang pagsasabatas sa isang bagay? So doon sa mga damit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, personal niyang gamit, walang mashru'iyah Walang mashru'iyah. Ngayon, totoo man o hindi, na yun ay damit talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, wala ngang mashru'iyah. So anong gagawin natin? Hindi natin kailangan na anuhan yun. Kumbaga, paglalagyan ng hatol na kapag hinawakan natin may biyaya o ano pa man. Magiging shirk pa yun. Yun isang dahilan, matinding dahilan. Yung saddod lari'a, isinasara ang pinto ng shirk sa pamagitan ng hindi pagtangkilik sa mga yun. Kasi kung totoo nga, nadamit yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa tapos ilalagay mo sa museum, o ano pa man, papahawakan mo sa mga tao. Diyan meron pa kumalat na video nun, may lalaki, nawakan niya yung damit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para siyang nakuryente. May galing ng acting niya Walang ganun, walang pagsasabatas sa ganun. Kung totoo man na kanya yun nga, walang mashru'iyah pa rin, walang man. Sunugin natin yun, hindi tayo magkakasala o ano pa man. Mas mainam nga sirain na lang sunugin nang sagayon hindi pagkakaguluhan ng mga tao. 'Di ba? Para hindi magiging daan patungo sa shirk. Wa kana yahmadullahu tabaraka wa ta'ala ala man alayhi bi suhbati nabiyhi wa atba'i dinihi. Yahmidullah pala talaga. Wa kana yahmidullah. Sa palagi daw na pinupuri ni Abu Huraira si Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapasalamat siya. Ang pinagkaiba ng alhamdulillah at yung subhanallah. Yung sabi ng mga scholar nga, isa pang nabanggit ko na ibang pinagkaiba nila. Ang alhamdulillah, subhanallah at alhamdulillah, ikatulad ng la ilaha illallah. Yung subhanallah nafi at yung alhamdulillah ithbat. Yung subhanallah, inaalis natin kay Allah ang anumang katangian ng kapintasan, yung kahinaan, pagtulog, la takhuduhu sinatu wala nawm. Yun yung pagka sinasabi natin subhanallah, ibig sabihin perfecto si Allah, maluwalhati. Yun. Tapos yung yung alhamdulillah, kumbaga inalis na natin sa kanya lahat ng katangian ng kapintasan, di ba? Sa alhamdulillah, pinagtitibay natin ang lahat ng katangian ng
pagiging perpekto sa kanya. Yun yung kahulugan ng subhanallah at alhamdulillah. Kaya madalas sa mga dikir magkasama sila. Pagkatapos ng sala, dikir sa umaga, dikir sa gabi, magkasama palagi yung subhanallah at alhamdulillah. Halos magkapares sila palagi. So pinupuri daw ni Abu Hurairah si Allah. Ala an manna alayhi bisahbati nabiyihi. Pinupuri ni Abu Hurairah o pinasasalamatan ni Abu Hurairah si Allah na dinulot ni Allah na siya ay maging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maging kabilang sa mga tagasunod ng relihiyon na ito. Sinasabi niya, Alhamdulillahilladzi hada Abu Hurairah lil Islam. So madalas niya rin sinasabi, papuri kay Allah na siyang naggabay kay Abu Hurairah patungo sa Islam. Alhamdulillahilladzi allama Abu Hurairah al-Quran. Papuri kay Allah na allama. Nagturo. Nagturo kay Abu Hurairah ng Quran. So sa translation, babaguhin nyo lang yun para magiging akma dun sa sa target language, kumbaga. Tapos alhamdulillahilladzi manna ala Abi Hurairah bisuhbati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Papuri kay Allah na nagbiyaya kay Abu Hurairah ng pagiging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama uli'a Abu Hurairah bi Rasulillahi sallallahu wasallamu alaihi faqad uli'a bil ilmi wa ja'alahu daydana wa gaya ma yatamanna. So katulad ng kung paanong kumbaga mahal na mahal ni Abu Hurairah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung salita nga dito parang nauhumaling, kung paanong nauhumaling si Abu Hurairah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Hurairah nahumaling din siya sa pag-aaral at ginawa na niya itong ugali niya. Kumbaga na mag-aral talaga. Unang-una kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba sandali lang naman sila nagkasama, 'di ba? Mga 4 na taon lang tuloy-tuloy ng pagsasama. Ang ginawa niya, pinuntahan niya naman ngayon lahat ng mga sahaba at nagtanong kung ano yung mga nangyari. Ba sa Badar, wala naman siya doon, 'di ba? Pero ang daming hadith tungkol sa Badar, sa Uhud, sa Khandak ang iniulat ni Abu Hurairah. Kasi ginawa niya, lahat ng sahaba pinuntahan niya, tinanong niya kung ano nangyari. Ano nangyari sa ganito, ano nangyari sa ganyan. Kaya nga bandang huli parang matuturing natin na siya yung kauna-unahang historian. Kumbaga, kung si Zaid bin Thabit, kumbaga pangunahing scholar ng Quran sa hadith, si Abu Hurairah talaga, pangunahing scholar o historian sa Islam at sa mga hadith. Alhamdulillah. Di ba yung mga sunna nga, anong tawag ng mga sahaba sa sunna? Nalala niyo sa pantawag? Yung magazi. Kasi malaking bahagi nung mga naiulat sa mga hadith, yung mga digmaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ganun si Abu Hurairah. May nabasa pa nga akong parang sa Wikipedia nga yun, nakasulat. Inilarawan nila si Abu Hurairah na may photographic memory. Ibig sabihin, kapag meron siyang nakabisado, parang yung sobrang detalyado ng pagkakabisado niya, para niyang nakikita yung picture nung nire-recite niya. Yung tawag doon, photographic memory. Yung mga yung mga nakakabisado ng Quran, kahit bali-baligtarin mo yung pahina Ako hindi ako ganun Mahina yung pang-memory ako Hindi ako ganun. Yung babasahin sa gitna ng gitna ng pahina, gitna ng sura. Mahirapan ako. Kaya pagka natitigil ako sa sala, nakakalimutan ko yung susunod. Yung ginagawa, lalaktawan ko na lang. Okay, babalik ako mga dalawang para may buwelo. Parang yung sa yung sa competition na mag-reset yung jazz, tapos dudugtungan. Anong sura yun? Ang galing nga ang galing. Mashallah, kabisado kahit bali-baligtarin mo yun. Makikita nila.
Mashallah. Di ba meron pa magkakapareho na ayaw? Paano kaya nila nakakondin yun? Oo. Ang galing yung pag-manage nila sa magkakaparehong ayaw, nakakon pa rin nila. Kahapon nga sa khutbah nalito pa ako eh. Yung ta'malun tsaka taf'alun. Yung pareho lang naman kahulugan, di ba? Ta'malun tsaka taf'alun. Kaya hindi biro yung yung may talaga. Binigyan talaga ni Allah ng malaking biyaya si Abu Hurairah radiyallahu anhu. Haddatha Zaid bin Thabit. Iniulat daw ni Zaid bin Thabit. So si Zaid bin Thabit din kumbaga nagsalita tungkol kay Abu Hurairah. Kasi sila yung dalawang pangunahin nga na. Kasi Zaid bin Thabit sa Quran, itinilaga siya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na tipunin ng Quran. So sa sunnah, bagaman na kumbaga wala namang pagtitipon ng hadith nung panahon ng mga sahaba. Pero si Abu Hurairah ginawa na niya. Siya talaga yung nangunguna. At yung mga sumunod ng mga scholar, sina Imam al-Bukhari. Actually, marami pang nauna kina Imam al-Bukhari na hindi natin kilala. Marami pang mga naunang mga nangolekta ng hadith. Si Imam Malik, meron siyang Muwatta. Sina Abu Hanifa, si Imam Shafi'i, meron silang din, kumbaga pinagkunan ng mga ulat. Maraming nag-ulat ng hadith. At lahat yun, nag-ulat mula kay Abu Hurairah, alhamdulillah. Sabi niya, bainama ana wa Abu Hurairah wa sahibun li fil masjidi nad'ullaha ta'ala wa nadkuruhu. Minsan daw nando sina Zaid bin Thabit at si Abu Hurairah. So maring madalas din sila magkasama Si Zaid bin Thabit at si Abu Hurairah. So nandoon sila sa masjid na nagdudua at nagdidikir. Irtala'a alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang dumating sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung bahay nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung isang pinto nun, yun nga yung main na pinto niya talaga Yung yung papasok ng masjid. Actually, hindi lang siya. Si Abu Bakar, si Omar, yung mga pinto nila, meron din silang pinto. Nakadirekta sa masjid. Kung ito yung pader ng masjid, andun yung pinto. Paglabas sila masjid na. May ganun silang pinto. Pero pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinara na yung mga pinto na yun Yung kay Abu Bakar na lang yung natira. At nung namatay na siya, wala nang pinto sa papasok ng masjid. Wala nang pinto. Kumbaga yung main door na lang ng masjid yung bukas. So lumabas sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga hadith, di ba, yung lalo na yung mga matay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, nakikita raw nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasilip papunta sa masjid. Kasi yung bahay niya, katabi lang talaga ng masjid. Ito na yung pinto. Ito yung bahay niya. Ito yung masjid. Doon siya dumadaan para magsala. So dumating doon sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqbala nahwana hatta jalasa bainana. So punta raw siya sa kanila, lumapit at naupo malapit sa kanila. Fasakat na at nanahimik sila. Hinintay nila kung anong sasabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya sallallahu alaihi wasallam, udu ila ma kuntum fihi. Ituloy lang ninyo ang ginagawa ninyo. Udu. Ano yung root word ng udu? Ada. Ada, bumalik siya. Ito pautos ito, udu, bumalik kayo. Balikan ninyo yung dati kanilang ginagawa ninyo. Wa da'awtullaha ana wa sahibi qabla Abu Hurairah. Wa ja'ala rasulu yu'amminu ala du'aina. So tinuloy daw nila yung kanilang dikir at dua. At nagdua daw sila kay Allah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naririnig niya yung mga dua nila. At nagsasabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng amin. So, yung yu'ammin, ibig sabihin nito, nagsasabi ng amin. Ammana yu'amminu, ito yun. Nagsasabi ng amin. Thumma da'a Abu Hurairah. So, nauna daw yung mga kasama ni Abu Hurairah na magdua. Sina Zaid bin Thabit at iba pa radiyallahu anhum. At pagkatapos si Abu Hurairah nang nagdua. So, yung kanyang dua, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibay. O Allah, hinihiling ko sa iyo ang anumang hiniling ng dalawa kong kasama.
Yung dalawa niyang kasama si Zaid bin Thabit at yung isa pang hindi na nabanggit ang pangalan. Was'aluka ilman la tunsa. O Allah, humihiling ako sa iyo ng kaalaman na hindi nakakalimutan. Tinupad nga ni Allah yung kanyang dua. Mashallah. Faqala alihi salatu wassalam, amin. So nag-amin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagsabi silang lahat, wa nahnu nas'alullaha ilman la yunsa. Kaya inulit nilang lahat na yung dua. Kumbaga inulit nina Zaid bin Thabit. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaqakum biha al-gulamud dawsi. Naunahan na kayo sa dua na yan ng bata na galing sa Daws, yung tribo ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqad ahabba Abu Hurairah al-ilma li nafsihi, faqad ahabbahu li ghayrihi. So naging ganun yung dua naging ganun ang dua ni Abu Hurairah, kasi kung paano minamahal ni Abu Hurairah ang kaalaman para sa kanyang sarili, ay minamahal niya rin ito para sa iba. So kaya nagdua siya ng kaalaman para sa lahat. Ayun nga nangyari. Yan si Zaid bin Thabit, bandang huli siya ang nagtipon ng Quran, at siya rin alhamdulillah nagtipon naman ng mga hadith. Madalika annahu marra data yawmin bishukil Madinah fahalahu inshigalun nasi bidunya. So minsan daw na ito kumbaga panahon na yata ito ni Omar o ni Uthman o ni Ali, basta later na part na ito ng buhay ni Abu Hurairah. Minsan daw napadaan daw siya sa palengke ng Madina at nagtataka siya sa pagiging abala ng mga tao doon sa palengke, kasi mga tao sa palengke abala, nagtitinda ganun. Kaya nga yung hadith, ang pinakakamahal-mahal daw na lugar para kay Allah yung mga masjid, at ang pinakakamuhi-muhi naman yung mga palengke. Sa palengke, kumikita ka ng halal, maari. Pero sa palengke kasi, nakalimot ang tao, si abala. Ay iba maaaring nagsisinungaling pa, iba-iba pang mga nangyayari. So napadaan siya, nagtaka siya sa mga tao, natatakot nga siya para sa mga tao sa pagiging abala nila sa dunya. Wastegrakuhum fil bay'i wasyira. So masyado silang abala sa pagtitinda at pagbebenta. Wal akdu wal ata, sa pagkuha at pagbibigay. So ito, pagpapakita ito paano pinahalagahan ni Abu Hurairah yung kaalaman. Fawaqafa alayhim, tumayo si Abu Hurairah malapit sa kanila, sa kalagitnaan nila. At sabi niya sa mga tao, kilala ng mga tao si Abu Hurairah, kumbaga, ma'ajasakum ya ahlal Madinah. Anong problema ninyo? Anong pumipigil sa inyo, Abu Hurairah? Mga taga-Madina. Mga taga-Madina, anong pumipigil sa inyo? Bakit nandito pa kayo samantala mayroong ibang mas mahalagang gawain na gagawin? So sabi ng mga tao, wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah. So ano ang napansin mo na ajas na nasa amin, Abu Hurairah? Kumbaga, anong kawalang kakayanan ng nakita mo sa amin, Abu Hurairah? O anong kapintasan? So sabi niya, mirathu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. So sabi ni Abu Hurairah, ipinapamahagi na ang pamana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos kayo nandito pa rin. Ala tadhabuna wa takhuduna nasibakum. Hindi ba kayo pupunta doon para kunin ang parte ninyo sa pamana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng mga tao, ay nahuwa ya Abu Hurairah. Saan ito, Abu Hurairah? Ibig sabihin, saan ba pinapamana yung mga pamana saan pinamamahagi yung mga pamana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Abu Hurairah, fil masjid, sa masjid. Fakharya yaju siraan. At yun nga, agad-agad yung mga tao daw umalis at pumunta ng masjid. Nagmamadali. Wawakafa Abu Hurairah, at nanatili si Abu Hurairah na kumbaga nakatayo. Lahum ala raja'u falamma
ra'awhu qalu ya Aba Hurairah laqad atayna al-masjida fadakalna fihi falam nara shay'an yuksam. So nung po umalis na yung mga tao, nandun lang si Abu Hurairah sa palengke, binantayan niya sino ba yung aalis, sino may iwan. So umalis nga yung mga tao, punta ng masjid. Pero maya-maya bumalik sila bigla. Sabi ng mga tao, Abu Hurairah, nagpunta kami sa masjid, wala namang pinamimigay doon. Wala namang pinamimigay doon. So sabi niya, O mara'aytum fil masjidi ahadan? Wala ba kayong nakita na kahit sino sa masjid? Sabi ni Abu Hurairah. Sabi ng mga tao, bala. Oo, wala raw silang nakita. Liban na lang sa ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadakaruna fil halali wal haram. Oo, wala kaming nakita. Liban na lang sa nagsasala, liban na lang sa nagbabasa ng Quran, liban na lang sa mga nag-aaral kung ano bang halal at haram. Sasabi ni Abu Hurairah sa kanila, Wayhakum, kasawian sa inyo. Gago ba kayo? Dali kami mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pamana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga gawain sa masjid, lalong-lalo na yung pag-aaral. Lalong-lalo na yung pag-aaral. So ito yung isa sa mga tagpo ng pagpapakita ni Abu Hurairah ng pagpapahalaga sa kaalaman na ginugusto niya ito para sa kanyang sarili at gusto niya rin para sa iba. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.